Hi, good morning. Today is January 10. So, dapat nasa day 10 na tayo. And we catch up the last couple of days. Like dito sa Jube, nabasa na natin siya. So, ngayon, dito na tayo sa day 10, January 10, 2024 to 28. So, bago tayo magsimula, ay mag-pray muna tayo. Father God, salamat sa iyong mga salita. Ngayong gabi, I pray, Panginoon, na maunawaan ko ito. And I welcome your Holy Spirit, Father God. In Jesus' name, Amen. So, kung meron kayong mga Bible, makibasa kayo sa akin sa Aklat ng Job, chapter 24 hanggang 28. So, hindi ko na siya babasahin sa screen kasi medyo masakit siya sa mata pag binabasa sa screen. So, meron ako ditong hard copy ng Bible. Ito na lang yung babasahin ko. So, makasunod na lang kayo sa akin. Sabi dito sa chapter 24, verse 1, bakit di nagtataka ang makapangyarihang Diyos ng araw ng paghuhukom upang masaksihan ng mga matuwid ang kanyang paghatol? Binabago ng mga tao ang hangganan ng mga lupa, ninanakaw ng mga hayop na iba ang nag-aalaga. Nakakatuwa daw, binabago ng mga tao ang hagganan ng lupa, no? So hanggang ngayon kasi ginagawa siya ng tao. So kahit pala noon sa panahon ni Job, no? Ilang years na yung nakalipas, it's maybe 4,000 years ago, ganun pa din pala yung ginagawa ng tao. Verse 3, tinatangay nila ang asno ng mga ulila, kinakamkam sa mga yuda ang bakang isinanglaw. Ang mahirap ay itinataboy sa lansangan at dahil sa takot naghahanap ito ng taguan. Kaya ang dukha, tulad ng asnong mailap, hinahalugog ang gubat, mapakain lang ang anak. Umagapas sila sa bukid na hindi kanila natirang ubas ng mga masasama pinupulot nila. Kailangan kanilang katawan ay walang saplot, sa lamig ng gabi wala man lang kumot. Nauulanan sila doon sa kabundukan, mga pagitan ng bato ang kanilang silungan. Inaalipin ng masasama ang mga ulila, mga anak ng may utang kanilang kinukuha. Hubad na pinaglalakad ang mga mahirap, labis ang gutom habang sila'y pinapagapas. Sila ang nagkakatas ng ubas at tulibin, ngunit di man lamang makatikim ng alak at langis nito. Mga naghihinalo at mga sugatan sa loob ng lungsod ay nagdadiingan, ngunit di pa rin pansin ng Diyos ang kanilang panawagan. May mga taong nagtatakwil sa liwanag, di nila ito maunawaan, patnubay nito'y ayaw sundan. Bumabangon ang mga matay tao sa madaling araw at ang kawawang dukhay kanyang pinapaslang. Pagsapit naman ng gabi siya ay nagnanakaw. Ang nakikiapid ay naghihintay na dumilim, nagtatakip ng mukha upang walang makapansin. Kung gabi naman, sumasalakay ang mga magnanakaw. Ayaw nila sa liwanag, kaya't nagtatago pagsikat ng araw. Liwanag ang araw ay kanilang kinatakutan, ngunit di sila nasisindak sa matinding kadiliman. Sinabi ni Sofar, ang masamang tao'y tinatangay ng baha, sinumpa ng Diyos ang kanilang lupa sa ubasan nila'y ni walang mga has magsakaw. Kung paanong ang yelo ay tag-init, natutunog sa tag-init gayon din ang masasama naglalaho sa daigdig. Kahit ang kanyang ina sa kanya'y nakakalimot, parang punong nabuwal, inuuod at nabubulok. Pagkat inapi niya ang babaeng di nagkaanak at ang biyuda ay kanyang hinamak. Winawasak ng Diyos ang buhay ng malalakas kapag siya ay kumikilos ang masamay nagwawakas. Hayaan naman ng Diyos na mabuhay ito ng tiwasay sa bawat sandali siya'y nagbabantay. Umunlad man ang masama, ngunit panandalian lamang natutuyalin tulad ng damo at halaman. Parang bukos ng inani na binulot ng sa taniman. Kasinungalingan ba ang sinabi ko? Sino ang makakapagtunay na ito ay totoo? Ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita, makapangyarihan ng Diyos. Dapat siyang igalang, nag-aaring mapayapa sa buong sangkalimutan. Ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang, lahat ng nasisikatan ng kanyang kaliwanagan. Maaari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may kapal siya ba'y nalisay ng lubos?
Para sa Diyos, ang buwan ay walang ningning at ang bituin ay marumi sa kanyang tingin. Ano pa ang tao na isa lamang isa lamang hamak na uod, may halaga kaya siya sa paningin ng Diyos? Lumugon naman si Job, malaking tulong ka sa akin na isang mahina. Sa palagay mo'y sumasaklolo ka sa akin na taong kawawa. Ang walang nalalaman sa iyo bang tinuruan? At ang tao bang hangal ay binigyan ng karunungan? Sino kayang makikinig sa sinasabi mo? Sino bang espiritu ang nag-udyok na sabihin ito? Ang sagot ng binabad sa takot ng nanginginig maging ang kalaliman, ganoon din itong dagat at ang do'y naninirahan. Ang daigdig ng mga patay, lantad sa mata ng Diyos. Sa paningin niya ay walang maikukubling lubos. Ang kaaway sa hilaga, kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay. Pipilitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Ang tubig ay iniibon sa balimbon ng mga ulap at pinipili niya ito kahit na anong bigat. Ang uwang nabilugan sa ulap ay kanyang tinatakpan. Pinaghiwalay niya ang liwanag sa kadiliman ng bilog. Naguhit sa ibabaw ng karagatan. Mga halitin itong langit ay nanginginig sa takot na uuga na yayanig kapag sinasaway ng Diyos. Sa kanyang kapangyarihan, pinatahimik niya ang dagat, sa kanyang karunungan, pinuksan niya ang lambuhalang si Rahab. Sa magitan ng hininga niya, ang langit ay umaaliwalas, pinuksan ng kamay niya ang nabuhalang tumatakas. Maliit na bahagi lang ito ng kanyang kapangyarihan na hindi pa rin natin lubos na maunawaan. Sino kaya ang tatalo sa tulong ng kadakilaan? Kung tumulusob, isinusumpa ko sa Diyos na sa akin nagkait ng katarungan na sa makapangyarihang Diyos na nagluwas sa akin ng kataudan. Habang mayroon akong hininga na Diyos ang nagbigay, ang labis ko'y walang bibig kasing kasinungalingan. Ang aking sasabihin ay taong katotohanan. Hindi ko tatanggap na kayo ang katwiran. Iginiit hanggang kamatayan na ako'y walang kasalanan. Hindi ko susuko ang aking katwiran. Hindi ko'y malinis na ako sinusumbatan. Parusahan nawa ang lahat ng sa akin lumapastangan. Ituring nawa silang lahat na makasalanan. Ang makasalanan mayroon pa bang pag-asa kapag binawi ng Diyos ang buhay na taglay na pagsapit ng kaguluhan, papakinggan kaya ang Diyos ang kanyang panawagan. O kaya ay mananalig sa makapangyarihan at sa lahat ng araw Diyos ay tatawanan. Ang kalooban ng Diyos sa inyo'y sasabihin at aking mga nais ng gawin. Ang lahat ng ito ay inyong namang nalalaman, subalit ang salita ninyo'y bawang walang kabuluhan. Ang sagot ni Sofar, sa masama ay ganito ang inihanda ng Diyos. Sa malalangkas ay ito ang parusang ibubuhos. Magkakaanak sila ng marami, ngunit mamamatay sa digmaan ng kanyang mga anak. Gutom ang mararanasan. Ang matitirang buhay ang asasalo at mamamatay, ngunit kanilang mga ayuda, hindi sila tapunusan. Kahit sila'y makaipon ng malaking kayamanan o kanya'y magkaroon ng sa Sulit ang lahat ng kayamanan, sapot lamang nanggagamba ang katulad ng bahay, parang kubo lamang ng mga aliping bantay. Natutulog ang mayaman, ngunit walang hanggang doon lamang. Pagmulat ng kanyang mata, ali-alian niya ay wala na, mga kasawian ay parang kadarating, at ang ngayon ng ipo-ipo, pagsapit ng dilim. Matinding hangin silangan sa kanya ay tatangay, tuluyan siyang mawawala at di na makikita. Patuloy siyang babayuhin ng walang pakundangan ang makapangyarihan. Ito'y sisikapin na matakasan. Sa bandang huli, hangin ay nagagalak pagkat itong masama tuluyan ng bumagsak. May lugar kung saan ang pilak ay nabubuhay. At may pao kung saan ang ginto'y dinadalisay. Nahuhukay na tao ang bakal mula sa lupa at nilulusaw ang tanso mula sa batong nakuha. Sinasaliksik ng tao ang pinakamalalim na kadiliman, ginagalugad pati ang kalaliman upang humukay ng batong yaman. Humukay ng malalim sa ilang at kabundukan ay hindi na nakaabot ang sinumang malalakman. Nangingina sila roon sa gitna ng kalungkutan. Sa lupa tumutubo ang halaman,
halamang kinakain ngunit parang tinupok ng apoy ang nasa ilalim. Nasa mga bato ang mga safiro, nasa alabok naman ang gintong koro, ang daang ito'y di abot ng tana ng lawin. Kahit may buwet rin hindi ito mapapansin. Hindi pa ito nadadaanan ng hayop na mabangis, hindi pa nagagawi ito ang liyong mabangsik. Hinuhukay ng mga tao ang batong matitigas, pati paanan ng mga bundok ay kanilang tinitibag sa malalaking bato. Gumagawa sila ng lagusan, mamahaling hiyas ay kanilang natutuklasan. Pinagmumulan ng ilog ang kanilang tinutuntun at dinadala sa liwanag ang mga nakatago roon. Ngunit saan kaya matatagpuan itong karunungan at ang pangunawa? Saan kaya matututunan? Hindi alam ng tao ang daan tungo sa karunungan. Wala iyon sa lupain ng mga nabubuhay. Ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman. Ganito rin ang sinasabi ng iyong karagatan. Hindi ito mabibili kahit ito ang ibayad. Ang pinakamahal na ginto at alahas sa laban ng karunungan. Hindi mo tumula ito tumas. May kapit. Mahigpit pa kaysa ginto ang tunay karunungan. Mas mahal kaysa sa ahas o sa gintong kayamanan. Mas mahalaga ang karunungan kaysa magandang koral. Hindi itong mamahalin kaysa perlas o sa kristal. Kahit na ang tupas, ito'y di may papantay at hindi lang mahigpit ang lahat ng gintong lulisay. Kung gayoy, saan nga nagmumula ang karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matutunan? Hindi ito nakikita ng sinumang nilalang. Ang ibong lumilipad, hindi rin ito natatanaw. Kahit ang pagbagsak ng at ang kamatayan ay nagsasabing ang narinig nila ay mga sabi-sabi lamang. Ngunit tanging ang Diyos lang ang siyang nakakaalam kung saan naroon ang tunay na karunungan, pagkat natitiyak niya ang bawat sulok ng daigdig, natatanaw ng lahat ang nasa ilalim ng langit. Ang hangin ay kanyang binigyan ng bigat, ang karagatan ay tinakda niya ang sukat, ipinasya niya kung saan papatak ang ulan, at pati ang kidlat binigyan niya ng daraanan. Dito niya nakikita at sinubok ang karunungan, kaya't itinatag at binigyang kahalagahan. At sinabi niya sa tao ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Amen. So, may mga pagkakataon na hindi natin lubos na unahan yung mga binabasa natin, pero God is telling us that we need to religiously read the Bible. So, talagang dapat araw-araw nagpapasaya tayo ng Bible kahit hindi natin siya naunawaan. Kasi, nagbibigay ito sa atin ng kaligtasan. Spiritual mental, yung pagsalita ng Diyos ay pagkain ng Espiritu. I have many sins and I am not perfect, but and try my best. And every day as I'm reading the Bible, may mga kasama ako na hirap ako na tanggalin, pero sabi ko, Lord, hindi ko kaya. And I ask God, tulungan ako na gawan ito ng paraan. Kasi hindi ko kayang gawin ng paraan na hindi ko siya gawin. But God is really a God. And nakita niya yung struggle natin and anything. And when we ask help from Him, talaga nandiyan yung tulong ng Diyos. So, dito lang yung ating Bible reading. And maraming tayo, Father, salamat sa mga salita. So, Panginoon, minsan tunay nga, Panginoon, na hindi sa lahat ng oras na meron kami din na naunawaan sa iyong mga salita. Ngunit ang iyong Panginoon na tagubilin sa amin na magpatuloy kami sa pagbabasa dahil may naunawaan na wala. Ngunit ang iyong mga Espiritu ay patuloy na mangungusap sa amin. And you are happy, Panginoon, every time that we obey your command to read the Bible every day. Thank you, Father God, for the blessing for tonight and for tomorrow. I pray that you will also help me if I teach the kids department tomorrow at our church. I pray, Lord, that you were able to help me and help the kids to know about your lesson. You will the glory to your name, Jesus.